dalawang site yung pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Una nga doon sa may Pasay City, yung isa doon sa mga pumping station sa Pasay City, at pangalawa nga dito sa Redemptorist Water Channel. No? In-inspection niya rin yung sinasagawang clearing operation. No? Ayon nga kay PBBM, isa rin daw sa factor kung bakit mas marami nag-overflow yung mga basura dito sa Baclaran ay dahil sa amount ng ulan na pumuhos over the weekend, no? At ayon nga kay PBBM, katumbas daw 'yon ng halos 1 month na ulan, no? Kung susumahin niya raw. Jacob? Sa plano ng Pangulo about landfills and dredging, no, ano ang binanggit niya dito? Yes, Jaco. Meron nga siyang nabanggit, no, patungkol nga dito sa waste to energy na ongoing daw na plano, no, from kasama ang Department of Energy. At ayon nga kay PBBM, puno na raw daw kasi yung mga landfill. So in order daw na para hindi mag-overflow din yung mga landfills sa ating bansa, mas magandang araw na isipan na rin itong paraan para mas mapakinabangan pa yung mga basura na nakukuha dito at hindi na matampak pa sa ibang lugar. Alright, kasi si Attorney Claire also mentioned this sa public. Ano naman ang sinabi ni PBBM about yung role ng mga kababayan natin o yung public in general sa pag-solve ng garbage problem? Kasi very evident na yun, nangyari dyan sa Redemptorist. Yes, Jericho, hinihikayat na nga ang publiko na mas maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura, no. Gaya na nga lang dito sa Parañaque, no. Actually, yung mga basura kasi mga nandito, kung mapapansin nga natin, parang halos ilang taon na or ilang buwan na rin yung mga nakatabak, no. Hindi raw yan bago, no, hindi lang daw yan bagong mga basura. So hinihikayat ng Pangulo na mas maging responsable at magtapon daw talaga sa tamang basurahan, kasi darating daw ang panahon niya na katulad nga nito na papalik din sa atin kung ano yung mga tinatapon natin sa mga di tamang basurahan. Yes, Francis, yung mga basura na nakikita natin sa likod mo, although hindi na bago yung basura, pero hindi ganyan kagrabe yung itsura niyan before nagkaroon ng ulan, di ba? So, moving on, ano na ang update with regards to yung clearing operations nila? Kasi meron yung pag-asa may update na baka umulan ulit this week. Yes, Jago, ngayon nga medyo masama ang panahon at talagang pabugso-bugso ang pag-uulan. Pero ito, patuloy pa rin ang LGU ng Parañaque dito sa itong sentro, yung mga member ng sentro, patuloy pa rin yung ginagawa nilang paghahakot ng mga basura at ganoon din yung mga miyembro ng TUPAD, no, at MMDA, at tuloy-tuloy, Diego, at actually nakakita na rin naman tayo ng improvement dahil from Monday tapos nung Tuesday halos hindi natin makita yung tubig nitong creek, pero ngayon nakikita naman natin ngayon na mayroon ng portion ng tubig o katubigan na nakikita natin at halos nakikita na rin natin yung mga basura halos tuminipis na rin. Ayon sa LGU ng Parañaque, itong mga kinukuha na rin nila ng mga basura, ito na yung mga lumulutang o yung hindi katulad ng mga nakaraang araw na yung mga basura kasi nasa ilalim mismo ng tubig, kaya medyo pahirapan yung pagkuha nila at mano-mano rin yung ginagawa nilang pagkuha ng mga basura. So linawin ko lang, Francis, before we go, last question, no? Yung basura is not only floating but there is also heavier trash like bottles and other stuff sa ilalim pa. So that's just the tip of the iceberg.
Yes, Diego. Yung mga nasa ilalim ng mga basura na ito kasi lumulutang na lang katulad nito mga styrofoam, mga pote, plastic, ano. Pero yung mga nakaraan, no, lalo na kahapon nakakuha sila ng mga troso, yung mga mga naputol na puno at yung iba nga parang worst na nakita natin yung appliances, no, or pasintabi, toilet bowl na nakuha nila dito mismo sa ilalim ng creek na to. Wow, sige, toilet bowl. Sige, Francis, well, mag-ingat ka dyan. Keep us updated. Maraming salamat, mobile journalist Francis Rivera.